Bath time. Bath time for Remy. Ganda dito sa lunchroom kasi kita mo yung labas. Ito na yung Christmas decoration natin. Very simple. So yun, sabi ko kailangan madiscover ko yung daan. So after ng snow, nagmelt na yung mga yellow. Ayan, clear na ulit yung pathway natin. So yan guys, ang Calgary. Pag nag-snow, sobrang snow and sobrang lamig, and kapag uminit, natutunaw na siya lahat. Today is Tuesday. Wala akong nakikitang kids na nag-trick or treat. Ewan ko ba? Diba ang ganda ng weather guys? Hindi naman malamig. Ang ganda nga ng panahon. So, today is Thursday, guys. Umagang-umaga. Nilakad ko na si Remy and buti na lang ginising niya ako kaninang alas 4. Alam niyo ba kung bakit? Nung ginising niya ako, hindi na ako nakabalik sa tulog. Naupo ako sa sofa, nanonood ng balita. And then, habang chinecheck yung calendar ko, kasi kapag meron akong shift, nilalagay ko sa calendar. Nakita ko, guys, naka-schedule pala ako today. Kasi yung buong akala ko, yung Thursday is off ko and then Friday ako mag-work. Yun pala is for next week. So, today and tomorrow, magtatrabaho ako sa ating part-time. Buti na lang, meron akong instant noodles. Then, habang nagsishower ako, nagluto ko ng itlog. So, yun yung aking lunch. So, okay lang, hindi naman ako kumakain ng breakfast. Kasi nga, nag-intermittent ako. So, yung second break ko, yun na lang yung kakainin kong lunch. So, yeah, today is nice outside. Hindi siya malamig kasi nilakad ko si Remy. Hindi siya malamig. Naka-fleecy lang ako. But, later, at 6 o'clock, mag-snow na naman. Pero okay lang, hindi naman siya malamig. I mean, positive pa naman. So, yan guys. Ready na ako. And, aalis na rin ako pupunta sa work. Ang dilim sa labas. Para siyang, alam niyo yung parang midnight pa lang. Pero, yeah, madilim. Alis na tayo guys. Meron tayong half an hour magda-drive. So, dadating tayo ng 6:50 doon. So, yan guys. So, nung bago ko doon sa long-term care, buti na lang, nag-start ako summer. Inaral ko talaga yung route na dadaanan ko. So, kasi si Google Map, ginagamit ko kapag pupunta ako dun sa work ko. And then, marami siyang route na pinadadaan sa akin. Merong sa mga back road, may highway, merong mga hills, downhill, uphill. So, sabi ko, mahirap to kapag winter, lalo na dun sa may northwest. Kasi sa northwest, yung daan doon is pag ganyan, down, uphill. So, sabi ko, mahirap pagka pag nag-winter. So, yun, sabi ko, kailangan madiscover ko yung daan. Mas safe na daan papunta sa work. So, yun, buti na lang napag-aralan ko siya. So, much better na mag-take ako ng highway talaga. Kasi, hindi siya pag ganun-ganon. And, malawak yung daan. So, yun guys. Kaya kailangan alamin nyo yung dadaanan nyo. Especially kapag bago kayo sa city.
worst dito. Doon nga sa may northwest. Madami doon downhill, uphill. Mahirap, lalo kapag winter. Kaya sabi ko, ito yung pinaka-safest road na dadaanan ko. At least malawak yung road. At saka pwedeng dumistansya kasi doon scary doon eh. Kasi nung na-try kong mag-drive doon twice, sabi ko hindi po pwede yun sa winter. Kasi yung mga sasakyan too close each other. 3 lane lang din, pero 2 o 3. Pero sobrang nakakatakot. Sabi ko, buti na lang summer ako nag-start doon. TT lang tayo. So yan, break time ko 15 minutes break. Kada dito sa lunchroom kasi kita mo yung labas. Patasin nyo guys. So yan yung view ko kapag nagbe-break ako. So in 5 minutes, babalik na ako sa loob. And yeah, bilis ang oras kasi sa ibang unit ako naka-assign. Tapos na tayo guys. Finally, ang bilis ng oras dun sa unit na pinag-workan ko sa long-term care. Kasi 3 unit yung place dito. Meron siyang rehab, ALC, yung parang alternate something. Ilagay ko na lang sa screen. Tapos long term. So today nag-work ako sa long term. And nung past few weeks, siguro a month, nag-work ako sa sa ALC. Yun yung mga clients na waiting for their home. Kumbaga naka-line up sila kung saan nila gustong pumunta, na gusto nilang pumuntang long-term care kasi may mga waiting list din yung mga yan eh. Tapos yung sa rehab is like yung mga meron pang assessment for the medical or still assessing where they gonna go sa home or sa care facility. So, yun. And sa long-term care, ayun yung mga permanent na residents na kumbaga, doon na sila nakatira talaga. And yun yung much needed na care. Kumbaga, kailangan ng mga nurses and HCA. So, which is doon ako nag-work sa long-term care. Mabilis ang oras doon. Kaya hindi ko napansin. So, yun. Pauwi na tayo. Kasi magpapayat na ako ng sasakyan. Kaninang umaga okay siya. Hindi siya ganun kalamig, pero ngayon feel ko mas malamig siya. To think na positive 3, ewan ko ba. O kasi magi-snow later tonight. O diba nabago yung schedule. Later tonight na, alas 9 magi-snow. So yan guys, I'm heading home na. At mata-traffic tayo for sure. Kasi ang traveling time ay pag ganito galing ako sa work dito, lagi kasi ako nata-traffic. So yeah, 45 minutes. Sanay na ako. Okay lang naman kasi alam niyo yun, kung saan ka komportable magtrabaho, yun. Which is dito ako komportable kasi maraming location tong work ko all over Calgary. Sila yung pinaka malaking facility dito sa Calgary, and under siya ng Alberta Healthcare Services. So yun lang ang na-share ko guys. So let's go. Good morning. Papasok na tayo sa work. Nilakad ko si Remy, and yung windshield it's frozen again. So, maglilinis ulit tayo. Hindi naman siya ganun kalamig. So, maaga tayong papasok. Half an hour before. Kasi 6 o'clock na. So, linis tayo sa sakyan. So, hindi naman ganun kakapal yung snow kagabi.
Kaya okay lang. So habang naglilinis tayo, painit na rin natin yung sasakyan. So yan, mainit na yung upuan natin at saka yung loob ng sasakyan. Buti na lang hindi malakas yung snow. And yung road is hindi ganun. Hindi, walang snow. Pero yun, kailangan maaga pa rin. So yan, kailangan nating maglaan ng oras pagpasok sa work. Half an hour early ako ngayon para hindi tayo malate. Kasi you never know. Pero hindi naman ganun kagrabe yung snow kagabi. Clear naman yung road, which is good. And mamaya okay na. Hindi na siya, ano siya, clear na mamaya and sunny. So yun. So I'll see you soon, guys. So, hello guys! Nandito na ako sa apartment. Nag-shower na ako kasi galing ako sa work, diba? Kasi sa work, 3 kasing unit yon. Yung isa doon is positive ng COVID. And then, kapag may 1 or 2 na resident na positive, considered na outbreak na yon. So, yun. Kaya, ingat-ingat lang. Kaya kapag dating ko, nag-shower agad ako ng mainit na tubig. So, yun. And, yeah, lalabas kami. Kasi, alam nyo na malamig. Ihigop kami ng mainit na soup. Doon kami pupunta sa may 17th Ave. Yun guys, yung sasakyan niya, meron na siyang crack. Dati maliit lang yan. Last year, right? It was a chip. No, it's a dot only. Last year, we got it from last year. Sorry, I have to adjust your chair. So yun, last year, ano lang yan, tuldok lang siya. Nakuha niya from chip ng gravel. Malit lang siya. Tapos, this week, nakita niya, nagkaroon na siya ng malaking crack. So yan guys, kapag nandito kayo sa Calgary, expected niya yan. Ang sasakyan nyo is magka-crack yung windshield. Buti sa akin wala pa. O wag naman sana. Yeah, wala naman yun sa akin, kaya okay lang. So adjust natin yung ating mirror. Sorry, I have to change your settings. So kakain tayo guys ng sopas. Kasi pag ganitong malamig, nagki-craving kami sa soup. Kakain tayo ng Vietnamese noodles. So meron kaming kinakainan sa 17th Ave. Is adjusted? Yeah. Palagi kaming kumakain doon. Hindi nga lang mo summer kasi obviously summer. And ngayon malamig. Kaya doon kami kakain. Actually, nung nalaman namin yun, ginugel lang namin siya. And maganda man yung reviews. So, yan. So, yan guys. Dito na tayo sa Pau Dao. So, na-discover lang namin siya through Google. Kasi naghahanap kami dati nung bago kami dito. Naghahanap kami ng Pommy. And ito yung natuklasan namin.
So, nandito kami guys sa Pau Dabu. So, ito yung order namin. Spring roll and salad roll. So, mag-order kami ng specialty nila, yung bone marrow. At saka, soup. Itong place na to is natuklasan lang namin sa Google. Meron na kaming tinaray ng mga couple na Vietnamese restaurant, pero hindi namin nagustuhan. Ito yung pinaka-nagustuhan namin kasi meron silang specialty na bone marrow. Yes? So yun, and meron akong kwento. Yung kasama ko sa full-time job, yung asawa niya is dito nagtatrabaho. Kasi nung first time kaming kumain dito, nag-order kami ng spring roll. And then sabi ko, parang familiar sa akin itong spring roll na to. So yun na nga, after nun, eventually, nagkapunto ko sa kasama ko sa work na kumain kami dito, ganyan-ganyan. Sabi nung kasama ko sa work, saan yun? Doon sa 17th Avenue? Yeah, doon. Sabi ko, alam mo ba yung spring roll? Kinuwento ko na lasa siyang spring roll, Pinoy. Sabi niya, oo, kasi mga Pinoy nagluluto doon and yung misis niya dito doon nag-work. So yun ang kwento nun. Kain tayo guys. Yun yung ating first appetizer. Meron tayo ditong salad roll. Tsaka yung spring roll. How is it? Good. So yun yung order namin. Bone marrow. Yan yung specialty nila. Ito na yung noodles natin. Kain tayo guys. Lalagyan natin siya ng mga anong tawag dito? Bean sprout. Ayan yung mga mint niya. Yes. Dito guys, masarap i-take out. Kaya dito kami kumakain ng soup sa mismong kainan. Good morning, Remy. Excuse me! Kain tayo guys. Meron tayo ditong Italian sausage from Costco. At saka pancake. Bath time. Bath time for Remy. Muna tayo saglit guys kasi kakatapos ko lang maglinis, nagwalis, nagmap. So yan nga, ilalabas ko na yung Christmas tree ko kasi tapos na ang Halloween guys, kaya magkakabit na tayo ng Christmas decorations. Wala naman akong masyadong Christmas decoration dito, Christmas tree lang at saka Christmas light. So yun, good luck naman sa akin. Baka pag-uwi ko sa Lunes galing sa trabaho na itumba na ni Remy yung Christmas tree or napitas na yung mga ornaments. Kasi first time namin na nandito siya ng Christmas. So, yun. Good luck. So, yun. Siya nga pala, mamaya, meron tayong daylight saving time. So, mag-move backward yung oras natin. Instead of 2 o'clock, magiging 1 o'clock na. And good news, guys. Yes, good news. Kasi magkakaroon tayo ng 1 hour more tulog. And alam nyo ba guys, ito na daw yung huling daylight saving time. Kumbaga, huling adjustment na ng oras. And hindi na daw siya babaguhin. Yun ang sabi. So, malamang sa summer, kahit 11 o'clock, mataas pa yung araw. 11 o'clock ng gabi. So, yun. Let's see. Pagdating ng summer.
For sure, ang taas-taas ng araw ng oras ng alas 11 ng gabi. So, yun lang. Ako'y magkakabitan ng Christmas tree. And sana, hindi guluhin ni Remy. Siya nga pala sa labas is gloomy. Hindi naman siya mag-snow, hindi naman siya uulan, pero gloomy siya. Anong oras na ba? Mag-aalas 12 na.